Good day mga ka-sports natin dyan. Pagdating nga sa Farm Fresh Foxies, talagang pumapalag na ang mga fans dito ni Ara Galang. Paano ba naman kasi simula nga nang lumipat ito sa Farm Fresh Foxies ay hindi masyado ginagamit ang angking kagalingan ni Ara Galang. Sobrang bihira nga siya ilagay sa first 6 lineup at makailan beses na nga nagkaroon ng game or laban ang nasabi nating Farm Fresh, pero itong si Ara Galang ay hindi nga masyado binababad sa loob ng court. Mabuti pa itong si Ces Molina at Riri Meneses ay babad na babad nga. Si Ara Galang na isa nga sa mga pinakamagaling natin na outside hitter, opposite hitter ay hindi nga binababad. Buti pa itong si Hanny Reyes Tubino, bagong salta lang kasabayan ni Ara Galang, pero babad na sa loob ng court. Marami ngayon mga netizen, lalo na yung mga fans nga ng De La Salle na humahanga sa angking kagalingan ni Ara Galang, ay kine-question nga nila sapagkat ang isang superstar at MVP na si Ara Galang ay hindi binababad ni Coach Koji. Anong nangyari at bakit bangko si Ara Galang? Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Kung pag-uusapan natin sa angkin kagalingan ni Ara Galang ay wala tayong masasabi. Sobrang dami niya nang napatunayan. Simula ng high school, college hanggang sa pro ay namayagpag ang kanyang karera. Makailan beses na itong si Ara Galang nagkaroon ng award na MVP, Final MVP, Best Outside Spikers at Opposite Hitter. So wala na talaga tayong mako-question pa para nga sa angkin kagalingan ng nag-iisa nating Ara Galang. Pero nakakalungkot nga simula nga nang lumipat siya dito sa Farm Fresh Foxies, ang kanyang mga kasabayan ay patuloy ngang babad na babad sa loob ng court at namamayagpag. Kung tutuusin ay malakas talaga ang nasabi nating Farm Fresh Foxies sapagkat di kalibre ang mga manlalaro dito. Meron nga silang Ces Molina, Riri Meneses, Trisha Tubo at narito pa si Hanny Reyes Tubino. Dagdagan mo pa dyan na meron pa silang Mama P or si Maylin Paat. Nariyan rin ang mga palaban na sila Remy Palma at marami pang iba. At ang isa nga sa mga pinakamagaling dito, ang kanilang na-recruit, walang iba bukod kay Ces Molina, itong si Ara Galang. Si Ara Galang ay isa sa mga veteran player na kung tutuusin sana ay ibinababad nga sa loob ng court. Mukha kasing nung unang game ay ibinabad nga siya, pero naolats nga itong si Ara Galang. Siguro wala pa silang masyadong koneksyon. Pero simula noon ay hindi na nga ipinasok itong si Ara Galang. Hindi na nga siya napapasama sa first 6 lineup at mas madalas pa nga nabangko na nga itong si Ara Galang. Sana ay bigyan pa rin si Ara Galang ng pagkakataon na ibabad sa loob ng court. Mukha talagang pumapalag na ang mga fans nga ni Ara Galang. Well, kilala naman natin si Ara Galang kasi na talagang palaban. Lalo na nga nung nasa Charity Go siya noon, kitang-kita natin na talagang siya ang nagdadala o siya ang bumubuhat sa team ng Charity Go. Well, kayang-kaya naman dito yan gawin ni Ara Galang kung bibigyan lang talaga siya ng pagkakataon na ibabad nga sa loob ng court. Pero ngayon mukhang ginagawa na ngang flower vase itong si Ara Galang. Sayang talaga itong si Galang. Sa tingin ko itong si Ara Galang ay medyo wrong move ba ang kanyang napuntahan na team. Marami kasing mga nagkokomentong mga netizen na mali raw ang napuntahan na team ni Ara Galang. Sana raw sa ibang team na lang siya pumunta, yung talagang magagamit siya sa loob ng court. Well, naiintindihan ko naman ang mga fans ni Ara Galang kasi hindi na pabata si Ara Galang. Mga ilang taon pa ay baka magretiro na rin ito kasabayan nila Alyssa Valdez kasi medyo nagkakaedad na rin nga ang ating mga dating superstar. Pero alam natin na habang bata pa sana sila at may ibubuga pa ay ibabad sana sila ng mga coach na kukuha sa kanila. Medyo sa tingin ko kasi ang isang players na palagi na lamang binabangko ay nawawalan rin ng kumpiyansa. Kaya kahit nga ipasok sila kapag namamagana ang kalaban ng scores ay hindi na nila ito na bibigyan pa ng magandang play. Dahil nga
puro bangko na lang ang ibang mga star players. Pero ito pa nga ang pinakamas masakit. Iba talaga kapag yung star players ay mangilan-ngilan lang. Dito kasi sa Farm Fresh, sobrang daming ang mga star players dito. Halos kasi karamihan dito ay masasabi nating veteran players at may mga ibubuga rin naman. Kung kaya siguro si Aragalang ay ibinangko na lamang dahil siguro sa tingin nga ni Coach Koji ay meron pang mas angat kay Aragalang. Pero para sa akin, sana si Aragalang ay ibabad talaga. Sa tingin ko, magaling pa yun si Aragalang at may ibubuga pa yan. Mautak yan, hindi lang puro hampas. Magaling rin siya mag-drop ball. Sana makita natin sa susunod na mga games na si Aragalang ay ipasok nga ni Coach Koji. Sayang na sayang talaga si Aragalang. Lalo nga ngayon dahil medyo nasa malapit na sila sa laylayan na standing. Kinakailangan na magdoble effort ang mga players ng Farm Fresh kung ayaw nilang malaglag sila sa number 9 or number 10 na spot. Pero sa kasalukuyan, rank number 6 naman ang Farm Fresh Foxes. So ibig sabihin, may pagkakataon pa silang bumawi para sa quarterfinals. Malay natin, ibabad na si Aragalang sa mga susunod na games. Yan ang aabangan natin. Sa tingin ninyo, karapat-dapat pa ba ang nag-iisang Aragalang na ibabad sa loob ng court or sadya talagang mas may angat na sa kanya? Comment naman kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.